Yeah. Purihin ng Diyos, mga kapatid, at tayo po ay tumawag po sa Diyos sa Kanyang salita. Ama, salamat po sa panalangin at mga panalangin ng mga kapatid na walang ibang itinataas kundi ang inyong soberenya sa lahat ng aming circumstances. We are so much thankful sa tanghaling ito. Ama, ang inyong salita, ipagkaloob po ninyo upang kami lumakas at upang ma-apply po namin ito sa aming mga buhay. Forgive our trespasses, Father God, at nawa ang inyong pangalan po ang maparangalan sa aming fellowship sa tanghaling ito. Samahan niyo ang mga kapatid. We are thankful sa mga souls, sa mga anak niyo, Father God, na dinako niyo sa lugar na ito, sapagkat mahalaga po na nagsasama-sama kami ayon sa inyong commandment para kami ay makapag-pray ng united, para kami ay makatawag sa inyong name in unison. We are thankful na ang inyong Holy Spirit ay nasa kalagitnaan namin, kumikilos, gumagawa, at binibigyan kami ng peace, binibigyan kami ng stillness, at binibigyan kami ng righteousness at katotohanan. So Father, be with us and continue to lead us, Father God, into your righteousness, into your fullness, into your truth. We are thankful sa araw na to in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Isaiah chapter 41 sa ating mga scripture, mga kapatid, no? Aklat ni Isaiah sa chapter 41 at basahin ko lang po yung verse 10, mga kapatid, no? At 14. Okay, Isaiah 41 verses 10 and 14, no? So dalawang verses, may laktaw lang po, no? Sabi rito, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang maglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo. Aking tutulungan ka. Oo. Aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Then verse 14, huwag kang matakot ikaw na uod na ako. At kayong mga tao ng Israel, aking tutulungan ka, sabi ng Panginoon, at ang iyong manunubos ay ang banal ng Israel. Ipurihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Ipurihin ang Diyos, no? Mga kapatid, mahalaga, no, na kilala natin ang Israel kasi ang Israel po ay lagi nasasangkot sa kontrobersya, no? Tama po ba? Kapatid, no? So, kagabi po yata, may napanood akong clip sa Facebook na isang media man ng Australia ang nag-interview sa isang American pastor. At ang sabi, ano bang Israel yung dapat nating suportahan? Yung Israel ngayon na pinamumunahan ni Netanyahu na maraming ginagawang kabalbalan, parang ganun, na. Tapos sabi ng pastor na American, yun nga. Bakit yung Israel ba noon? Di ba yung Israel ngayon iba na? So, yung criticism ng mga tao, no, patuloy po, no, sa Israel. Kasi nga, may mga sinasabi sila na iba na yung Israel noon, iba yung ngayon, no? Ibang Israel to kasi ito yung Israel na napaka-secular. Kasi mga kapatid, no, isa sa mga makikita po natin sa Israel ay sila lang ang bansa sa Middle East na secular. What I mean, mga kapatid, na secular is ang kanilang government ay nakapattern sa atin, no? Parang republic democratic, no? Unlike sa mga bansa sa Middle East na tulad ng Jordan, tulad ng Qatar, tulad ng Lebanon, na Islamic, no? Kumbaga po, may anino ng tinatawag na theocracy, no? Kumbaga po, parang ang Islam kasi hindi pwedeng magkahiwalay ang politics at ang religion. Hindi pwede, no? Hindi pwede 'yon, no? Ang Israel ganun din naman noon.
Kaya lang, ang Israel kasi ngayon ay nakapattern sila sa West. No? Kumbaga, parang sa atin, mga kapatid, no? Democratic. Kaya, sila lang ang bansang ganon sa Middle East. No? Sila lang ang secular. Kumbaga po, may human rights, may karapatan ng tao mamili ng kanyang relihiyon, ganyan, ano? Di tulad sa, di ba? Di tulad sa mga bansang Islam na hindi ka pwedeng, tama ko ba? Hindi pwede na may iba kang relihiyon. Kung ikaw ay Muslim, pinanganak kang Muslim, di ka pwedeng mag-iba, kailangan Muslim ka lang. No? So, ganun katindi, ganun ka-strong, no? Ganun sila, no? Hindi ka pwedeng, walang freedom of religion, no? Pag ikaw ay Muslim sa isang lugar, lalo-lalo na sa Saudi Arabia, Muslim ka talaga. So, sa Israel hindi ganon, no? Bagamat sila, may religion din sila na extremist din, no? Na meron din silang pananaw na pag ikaw ay Judaism ka lang. So, pero, hindi nila pinipigilan mag-iba ng relihiyon ng tao, parang ganon, ano? Ganon yung proposed na government nila. So, mga kapatid, ang ano lang po, no, ang issue dito kasi ay, ang Israel kasi ay, sabi nga may sinasabi sa Bible na sila ay bansa na matatawag natin na bansa na tinatawag na, katitisuran. No? May verse sa Bible na ang sabi, Israel, ikaw ay bansang katitisuran. No? Ibig sabihin, dahil sa Israel, maaaring pumutok ang World War III. Ganun mga kapatid, ganun katindi, no? Ang Israel ang magiging instrumento para magkaroon ng tinatawag na ikatlong digmaang pandaigdig. No? So, ganon. So, siguro iniisip natin, Pastor, anong koneksyon ng Israel sa buhay nating mga Kristiyano? Well, mga kapatid, tandaan natin, isang rabbi, si Jonathan Cahn, sinabi niya ito, no, na ang Israel ay pattern natin sa buhay natin. Kasi po, kung bakit pattern ng Israel? Kasi ang Israel po ay sila ang unang church. No? Sila ang unang iglesia, mga kapatid. No? Actually, hindi tayo ang unang church. Sila ang unang church. No? Tinawag yan ni Stephen. Kilala niyo po ba si Esteban? Yung unang Kristiyanong martir na binato, di ba? Mababasa niyo sa Acts 7 na tinawag ni Stephen na church ang Israel. No? Tinawag niya po, no? Yung first time na makikita mo sa Bible na Pero ang church kasi, na salita, medyo na yan, Westerners, iba yung pakahulugan. Sa Middle East, ang tawag talaga sa assembly, no, yun, samahan, o kumbaga po si Pablo maganda yung pagkakasabi niya, no, assembly or commonwealth, no, ganun ang tawag. Ang church na term, existing na sa Israel noong araw. Hindi nga lang nila ginagamit yung word na yan, no? Sila ay assembly. Congregation. Ganun mga kapatid, no? Hindi nila ginagamit yung word na church kasi ang word na church ay foreign, no, sa kanila. Hindi ganon. Ngayon, matagal na palang mayroong community of God, no, sa pamamagitan ng Israel. Ang rito mga kapatid, ang kakaiba, hindi lang sila'y bansang hinirang, pero tinawag din tayo. Amen po ba? No? Kasi si Pablo may sinabi na ang Israel at tayo ay connected. Basahin natin yung nakasulat, mga kapatid, no, sa Ephesians. Okay, basahin natin. Okay? Basahin natin to. Ephesians chapter 2. Okay, basahin natin yung verse 11. Okay, anong sabi rito, mga kapatid, no? Okay, Ephesians 2 verse 11. Sabi rito, kaya nga alalahanin nyo, no? Sabi ni Pablo, remember. Amen po ba? Sabi niya rito, remember. Alalahanin. Ano ba yung aalalahanin natin bilang mga Christians? Alalahanin nyo, nung una, kayo ay mga Gentile sa laman. Ibig sabihin ng Gentile, ang word na yan, ibig sabihin, hindi ka kasama sa holy people, no? Ang salitang Gentile, yan ay salita, mga kapatid, na hindi ka kabilang sa mga banal na tao. No? Ginagamit yan ng Israel na salita outside sa kanilang lahi, no? Ngayon, sabi ni Pablo, kayo noon ay mga Gentile in the flesh, tulad dating mga Asians dito sa Southeast, tinatawag sa hindi pagtutuli. Kasi, nakakayang sabihin to, no? Ang circumcision ay particular sa Israel lamang, sila ang nauna. Naintindihan niyo po, sila Abraham. The rest of the people sa mundo, uncircumcised. Naintindihan niyo po, no? Sila lang ang mga tuling tao.
Okay, so sabi rito, ang pagtutuling halang sa Israel ay sa flesh. No? Kasi mga kapatid, may sinasabi si Pablo na theology no pagdating sa circumcision na kasi ang ibig sabihin kasi ng circumcision symbolism siya ng cleansing, no? Paglilinis. Tuloy natin ang pagbasa sa verse 12. Kayo ng mga panahong yaon, mga hiwalay, kanino daw po? Kanino hiwalay? Okay. Pag tayo pala ay hindi Israel, particular mga kapatid, no, kung tayo ay hindi tayo kasama sa banal na bayan, hiwalay tayo sa Messiah. Kasi mga kapatid, tandaan nyo, no, ang salitang Kristo, yan din po ay Jewish term. Nakikinig po, no? Yan po ay termino ng mga Jew, ng mga Hudyo. Yung Kristo nga lang ay Greek word, no? Pero ang pinanggalingan niyan ay Messiah. Amen po ba? Ang tawag talaga sa hari nila ay Messiah, no? Sa Greek ay Christus. So, Greek kasi, no? Ganun. Pero mas familiar sila sa Messiah. So sabi rito, mga hindi kabilang saan po? Saan daw tayo? Hindi tayo kabilang sa bansang Israel. So dito mga kapatid, nung pinahahalagahan ni Pablo dito, no, yung tinatawag na pagkakatawag sa Israel. Amen po ba? Kasi ang Israel kasi, hinirang na bansa yan. Amen po, no? Kahit sila ay mga hard-headed, sabi nga no? Sabi ng Bible, sa kanila nanggaling ang Scripture, ang Bible. Sa kanila nanggaling ang Messiah. Sino po ba yung Messiah? Yeshua, no, si Jesus. So, sabi rito, ang bansang Israel ay talagang bansang banal. Kaya nga ang tawag sa Israel, Holy Land. Nakikinig po? Holy Land, no? Kaya lang, nandoon mga X-rated the tapes, binibenta sa sa Via Dolorosa. Secular kasi, no? Holy Land, pero the people itself is parang tayo lang, no? May, ganon, magulo. Holy Land ba to, no? Mapapatanong kay Holy Land, pero magulo. Di ba? Maraming pasaway, ganyan. So, pero, despite of that, tinatawag pa rin Holy Land. So, sabi rito, kayo'y mga tiga-ibang lupa, sabi rito, pagdating sa mga covenants o sa mga testamento, ito yung sinasabi ni Pablo sa atin, mga kapatid, no? Wala tayong pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. So, ganun mga kapatid, pag hindi ka kabilang sa bansang hinirang. Amen po ba? Sabi ni Pablo, no hope, walang Diyos. Di ba sabi ni Pablo yan? Ganyang katindi ang pagiging hinirang na bansa ng Israel. Kaya nga proud sila. Amen po ba? They are proud kasi bayang hinirang sila. Pero ano nangyari mga kapatid sa bayang hinirang? Alam natin na nang dumating ang Messiah, anong nangyari po? Anong nangyari sa Messiah? Kay John 1, tingnan natin ang nangyari. Kay John 1. So, anong sabi ng verse 11, mga kapatid? Tingnan natin. John 1:11, Gospel of John. Okay, anong sabi rito? Tingnan natin. That siya'y naparito sa sariling kanya. Ano po ba yung sariling kanya, mga kapatid? Yung bayan niya. Amen po ba? Ano pong nangyari? Siya'y naparito sa sariling kanya at and his own receive him not. So, ito yung reality. Amen po ba? Dumating ang Messiah pero he was rejected. So, in spite of that, ano ang positive sa atin? Balikan natin yung Ephesians 2. Okay, anong sabi mga kapatid anong sabi sa verse 13? Okay, tingnan natin yung mangyayari kapag tinanggap natin ang Messiah, no? Ang kanilang Savior at Savior din natin. So, anong sabi sa 13? Datapwat ngayon. Sabihin nyo nga po, now. Now, sabi rito ni Pablo, kay Kristo Jesus, kayo noong mga panahon ay nalalayo, ano pong sabi? Inilapit saan po? Sa pamamagitan ng dugo. Ano po yung ginamit ng Diyos para ilapit tayo sa Kanya? Dugo. No? Dugo ng Messiah. So, eto mga kapatid yung symbolism ng blood, no? Ang blood kasi ay simbolo ng buhay, no? Kumbaga po, ginamit ng Bible ang simbolo ng dugo para ilapit tayo, no? Blood means life. Ngayon, ang sabi sa Bible, yung dugong ibinuho sa krus ay dugo ng Diyos. Amen ba mga kapatid, no? Blood of God ang sabi, no? Hindi blood of human, no? Nakalagay sa Acts 20 yun, no? Dugo ng Diyos. Basahin natin yung Acts 20, no? Para makita natin. Okay, anong sabi?
tingnan natin, mga kapatid, no, yung nakasulat, Acts 20, okay, anong sabi rito? Okay, basahin natin yung verse. Okay. Okay, basahin natin yung verse 28. Okay, anong sabi rito? Tingnan natin. No? Verse 28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sino po yung sinasabi dito ni Pablo na kawan? Ang church, tama, no? Nasa kanila, ano pong sabi? Ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo, pastors, ibig sabihin, no? Upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon o iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. So, dugo ba ng Diyos ang dugo ni Kristo? Mga kapatid, dugo ba ng Diyos ang dugo ni Kristo? Yes. Yung sabi rito ng Bible, binili niya ng kanyang sariling dugo. So, ano bang simbolo ng dugo? Buhay. No? Tinatawag ang buhay na Zoe. No? Sa scripture, no? Buhay ng Diyos. So, hindi nag-origin sa human blood ang salvation. Amen po ba? Dugo ng Diyos yan. So, yan ang ibinibigay sa atin, mga kapatid, no? Huwag nga lang tayo maging kulto kasi may isang Korean evangelist, si J. Rock Lee, na ang sabi, iniwanan na siya ng mga Korean pastors kasi sikat siyang healer eh. One time, nung siguro nasa prayer siya, nag-prayer and fasting, no? Parang malaki buloy siya. Sabi niya, ang dugong nananalaytay sa kanya ay dugo ng Diyos, hindi na dugo ng tao. Sabi niya, no? So, ang nangyari, parang nagulat yung mga members, pati yung mga pastors, wala, dugo ng Diyos, nasa iyo na ba? Parang gano'n, no? So, dumistansya sila ron kasi parang naging kulto na, no? Parang niliteral eh, no? Na ang dugong nananalaytay sa akin, hindi na dugo ng tao, kundi dugo ng Diyos. Ganon. So, mga kapatid, no, tandaan natin, lahat ng nakalagay sa Bible, kailangan i-apply muna natin spiritually. Amen po ba? Literal din, sa ibang sense, pero spiritual muna. Amen po ba? Kasi ganito, sa Bible, ang turo kasi sa atin, lahat ng benefits na tinanggap natin sa Diyos, unang-una muna sa spiritual na aspeto. Amen po ba? Tandaan natin, mga kapatid, no? Even si Pablo, sinabi niya, no, na ang buhay natin ay nasa langit na. Di ba sabi niya, Ephesians 2, balikan natin to. Tingnan niyo po yung nakasulat. Tingnan niyo po yung nakasulat dito, mga kapatid, no, sa chapter 2 ng Ephesians. Okay, basahin natin yung basahin natin yung verse 5. Okay, verse 5 hanggang 6. Okay, tingnan niyo ang paliwanag niya sa redemption natin. Sabi rito, bagamat tayo ay mga patay dahil sa ating mga kasalanan. Anong sabi ng Bible? Tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. May tanong ako sa verse na to. Nag-resurrect na ba yung ating physical body? Nag-resurrect na po ba? Di ba, ang tanong ko physical body, di ba hindi pa? Hindi pa, no? Pero may nag-resurrect sa atin. Ano po yun? Spiritual, no? Yun, mga kapatid, no? Yun yung sinasabi ng Bible sa atin na hindi muna natin pwedeng i-apply physically ang mga bagay-bagay. Spiritual muna tayo dapat, no? Kaya nga sabi ni Pablo dito, tayo, binuhay na tayo. Ibig sabihin ni Pablo dyan, sure na tayo dapat. Kapag ang pinag-uusapan ay spiritual, may assurance na tayo. Kasi, nang mabuhay si Jesus, nabuhay din tayo because of grace. Amen po ba ron? And then, tingnan niyo po yung verse 6. Okay, tingnan niyo to Tayo ay ibinangon na kalakip niya. Amen po ba? At pinaupo na kasama niya sa langit. O kung may tanong ako, nakaupo na ba kayo sa langit? O bakit sabi ni Pablo, nakaupo na tayo sa langit dyan? Sir? Di ba, no? Kasi ang pinag-uusapan is spiritual. Ibig sabihin po, nandun ka na. Amen ba? In the spirit, nag-resurrect ka na. Tama ho ba? Nandoon ka na sa langit, nakaupo ka na ron. Pero, sa time element, nandito pa tayo. Tama ba? At lahat ng pinangakuan dito ni Pablo na nandoon na sila, literal, nandoon na yung mga, nung panahon na to, tao din silang tulad natin. At wala pa rin sila sa langit, yung kanilang katawan. Pero in the spirit, nandoon na sila. So mga kapatid, no, ganun po yung ibig sabihin ng Biblia dyan, ano? Na sabi nga ng Bible sa atin, tayo po ay isinama na ng Panginoon, no, kalakip na tayo sa bayang Israel. Okay, may tanong ako dito, no, balikan lang natin yung topic natin.
Tayo po ba Hudyo sa laman? Hindi, no? Ang tanong, bakit tayo at ang Israel ay connected? Bakit, sir? Dahil kanino? Dahil sa Messiah. Amen po ba, no? Oo, dahil sa Panginoon. Ibig sabihin, spiritual din. Amen po ba? Spiritual din kasi ang totoo nun, makokonek tayo talaga kasi ang totoo po nun ganito. Hindi tayo makokonek kung ang pag-uusapan laman, no? Si Jesus, pinanganak siya in the flesh. Ang nagdala sa kanya ay lahi ng Israel, no? Ang Jewish people. Si Mary ay galing sa lahi ni Judah. Si Joseph galing din sa lahi ni Judah. So, sa Jewish culture, kapag ang babae ay Hudyo din yung anak niya. Naintindihan niyo po? Parang ganito, ate, simplihan natin. Halimbawa, sir, Jewish si ate. May asawa kayong American. Alam niyo po sa kultura nila, kahit ang asawa mo American, pero pag ikaw ay Hudyo ang anak mo. Lalo pag babae ka. Kaya nga ganito, no? Si Jesus, Jewish in culture, no? Jewish siya. Pero may tanong tayo, siya po ba ay may dugo ng tao? Dugo ba ng taong na kay Jesus? Hindi. Di ba mga kapatid, ang sabi ng Bible, ang dugo niya ay dugo ng Diyos. So ibig sabihin, walang Jewish blood ni isa sa kanya. Pero dinala siya. Naintindihan niyo po, no? Dinala siya ng Jewish, pero yung kanyang dugo, hindi Hudyo. Dugo ng Diyos. Kaya ang connection natin, hindi ang Israel, kundi yung sinasabing pagtawag sa atin ng Diyos. Nang ibigay niya yung kanyang blood sa atin, yun yung connection natin sa kanila. Kaya spiritual, mga kapatid. No? Kaya po, sa Bible, sabi nga natin, ang pagiging Israel ay, basahin natin, no? Yung nakasulat, mga kapatid, sa Romans. Ito, basahin natin ito, no? Romans, chapter 2. Okay, anong sabi ng Romans chapter 2? Verse 28. Okay, basahin natin, no? Basahin lang natin to. Okay, tingnan niyo po ang sabi ni Pablo dito. 28 to 29, sapagkat siya hindi Hudyo kung sa labas lamang. Naintindihan niyo po? Ni magiging pagtutuli yaong hayag sa laman. Anong sabi ng 29? Bagamat siya'y Hudyo sa loob. Sabi mga kapatid, no? Ang pagtutuli ay, anong sabi? Yaong sa puso. Sa espiritu, nakita niyo po, hindi sa titik. Ang kanyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. Nakita niyo mga kapatid, ang sabi rito, circumcision is that of the heart, in the spirit, not in the letter. Amen ba? So, di ba mga kapatid, ang mga Hudyo, sila ay technical pagdating sa scripture. Amen ba ron, no? Pagdating talaga sa mga letra ng Biblia, technical sila dyan, no? Magagaling sila sa Bible, no? Ganun po. Pero ano sabi ni Pablo? Ang ating pagtutuli ay hindi sa titik. Tama mo ba? Kundi saan po? In the spirit. Kasi mga kapatid, tandaan niyo po, ang Bible kasi may titik siya. Pero sino ba nagpasulat? No? Sino ba nagpasulat ng Bible? Ang Holy Spirit, mga kapatid, no? Kaya sino ang interpreter ng Bible? Ang Holy Spirit. Kaya nga, tama si Pablo, no, na hindi titik ang pinag-uusapan natin dito, kundi kung ano ba yung espiritu ng titik. What is the spirit of the letter? Kaya sabi ni Pablo dito, ang pagiging nating Israel o Hudyo ay in the spirit, no? Not in the flesh. Amen ba ron? Ngayon mga kapatid, eto po, no, tandaan natin, eto yung sinasabi na misteryo, no? Ito yung mystery ng Israel na, kumbaga po, nakapattern din po sa atin, no? Kasi kabilang tayo in the spirit sa Israel. Alam niyo po, puntahan natin yung Genesis, yung isa sa mga malupit na nangyari sa Genesis, no? Yung chapter 32. Okay, ano nangyari dito, mga kapatid? O, tingnan natin. Genesis 32. So what happened? So tingnan natin to, no? Genesis 32. Okay. Okay. Familiar po ba kayo, mga kapatid, no, dito po sa dito sa nangyari kay Jacob, no, dito sa verse 22, na ano nyo, di ba sabi rito, basahin natin, no, okay lang? Okay, Genesis 32, verse 22, bumangon siya ng gabing yon, isinamba ang kanyang dalawang asawa at ang kanyang dalawang alilang babae at ang kanyang 11 anak at tumawid sila sa tawiran ng Habok. Anong sabi ng 23?
At sila'y kanyang isinama at itinawid sa batis, at kanyang itinawid ang kanyang tinatangkilik. Naiwang mag-isa si Jacob. At anong sabi ng 24? Tinan niyo pong sabi. Ang ganda, no? Nakipagbuno ang isang lalaki sa kanya hanggang, saan po? Hanggang kailan? Until the breaking of dawn. No? Until the breaking of the day. No? Nakipagbuno ang isang lalaki kay Jacob. So, mga kapatid, no, tandaan natin, naalala ko yung sinabi ni Jonathan Cahn, no? Yung Jewish American rabbi. Sabi niya na, ang Israel kasi ay, sabi niya, nanggaling ang bansang ito sa pakikipagbuno. Amen po ba? Ang Israel ay nakipagbuno. Kanino po? Kanino nakipagbuno si Jacob? Tama, sa angel. At yung anghel na to, ay tinawag ni Jacob na, ano daw, nakita niya ng mukhaan ang tama, no? Kumbaga po, yung angel na to ay, eto yung sinasabi na nagkatawang, sino po ba? Ang Logos, no? Ang Word of God, mga kapatid, no? Sabi kasi ni angel, I've seen God face to face. Sabi ni Jacob. Sabi niya sa angel na kanya nakatunggali. Ibig sabihin, ang nakatunggali ni Jacob ay sino po? Tama, no? Ang Panginoon, ano? Ang Diyos, no? Ang Diyos mismo, no? Nakipagtunggali siya sa Diyos. No? Sa Genesis 32 mababasa natin. Alam niyo, sabi ni Jonathan Cahn, mga kapatid, para maintindihan natin. Nakapattern sa atin ng Israel, unang-una kasi ganito. Ang sabi ng Bible, nakipagbuno si Jacob sa Diyos. Ano ibig sabihin nun? So, mga kapatid, sabi ni Jonathan Cahn, prophecy ang kwento na yon. No? Hindi siya basta kwento lang. No, sabi niya, ito'y hula. Ito'y propesiya. Ibig sabihin po, ganito, no? Ang Israel, mga kapatid, no? Para alam natin, hanggang ngayon, di ba? Hanggang ngayon, nakikipagtunggali siya sa Diyos. Naintindihan niyo po? Hanggang ngayon. Tama po ba, mga kapatid? Nakikipagbuno siya sa Diyos. Ang problema, mga kapatid, kung bakit hindi tumitigil ang gulo sa Israel ay dahil si Jacob hanggang ngayon, ang kanyang kalahi, ay nakikipagtunggali pa rin sa Diyos. No? Kaya alam niyo, ang buhay natin ganun din eh. Ang buhay natin, mga kapatid, sa mundo, hanggat nasa mundo tayo, may bagay na nasa atin na nakikipagtunggali sa Diyos. No? Hanggang, mga kapatid, na gayahin natin si Jacob, hanggang sa dumating ang panahon na isuko na natin ang buhay natin sa Kanya. Kasi the only way para ikaw ay ma-blessed, amen po ba? Para ikaw ay pagpalain is full surrender sa Diyos. Hindi pwede, mga kapatid, na susunod ka sa Diyos at 99.9% lang o 99.99 lang ang pagsunod natin. No? Diyan nagkakaproblema, no? May isang bagay pa na nasa atin na nakikipagbuno sa Diyos. Kaya, mga kapatid, walang blessing. No? Si Jacob, ang kanyang buhay ay simbolo how to be blessed. Ganun, mga kapatid, no? Si Jacob, hanggang sa huli, hindi niya binitawan ang Diyos. At ang sabi niya, bless me, pagpalain mo ako, no? Ang totoo nun, mga kapatid, lahat ng blessing nasa kanya na nun. Tama ho ba? Nasa kanya na ang blessing ng mga asawa, kayamanan. Nasa kanya na yung blessing ng mundo. Wala ba kayong itatanong ano yung blessing na gusto ni Jacob? Wala ba kayong itatanong? Ano yung konteksto nito? Di ba, ang hiling ni Jacob, ma-reconcile siya, kanino po? Kanino siya ma-reconcile? Sa kanyang kapatid na nakaalitan niya, no? Nasa kanya na ang lahat, pero meron pang isang bagay na hindi nasisettle. Yung kanyang kapatid. Amen ba? Amen ba? So, mga kapatid, simbolo din yun, ano, na tayo, sa buhay natin, mga kapatid, no, may mga kapatid tayo sa laman, tama ba? Pero alam niyo, may kapatid tayo sa spiritual eh. Di ba, ang sabi ng Bible, si Jesus ay ating kapatid. Di ba? Kapatid natin siya in the spirit, no? Siya ang panganay. Di ba sabi, we are God's children, Jesus is the firstborn. Di ano natin si Jesus? Kapatid. Pero, mga kapatid, no, the only way para ikaw ay ma-blessed ay ma-reconcile ka kanino? Kay Jesus Christ. Kaya, mga kapatid, no, ang kwento ni Jacob ay kwento kung paano tayo ma-reconcile sa Diyos. Yun, mga kapatid, ang storya talaga, no? At yun ang naging desire na ni Jacob
Kaya nga ang sabi niya, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako nire-reconcile sa'yo. Yun ang ibig niya sabihin, ano? I-reconcile mo ako sa'yo. No? Para yung blessing ay total na. Total blessing. Wala nang maiiwan. Kaya bless si Jacob Tama ba? Kasi mga kapatid, blessed na sa material, ano pa yung maganda? Blessed pa siya sa spiritual. No? Di ba si Esau galit sa kanya at nagpadala pa ng ilang tao, di ba? Kasi natakot si Jacob, baka todasi na siya. Pero nung magkita sila after wrestling, ano nangyari? Nakaano na si Esau? Nakangiti na. No? Ibig sabihin, sumagot ang Panginoon sa kanya. So, mga kapatid, no? Sabi ni Jonathan kan dito sa dito sa kanyang paragraph, sabi niya na ang Israel hanggang ngayon makikipagbuno siya sa Diyos. Ganun ang mangyayari, no? Hanggang sa dumating ang bukang liwayway. So ngayon mga kapatid, nasa kadiliman pa sila. Pero, anong sabi ng Bible? Sino roon magpapakilala sa kanila pagdating ng second coming? No? Magpapakilala si Yeshua sa kanila. Tama ho ba? Kasi, sabi nga sino yung naka-wrestling ni Jacob? Sino yung kanyang ka-wrestling? Si Jesus. Hanggang ngayon, tama ba mga kapatid? Di ba? Ang salitang nasa laman ay kanilang nire-reject. Tama ba? Ang pakikipagbuno ng Israel sa Messiah ay patuloy hanggang ngayon. Kaya pala prophecy yun. Prophecy ang kwento ni Jacob. No? Nakikipagbuno siya hanggang ngayon. Nakikipaglaban. Ganun mga kapatid, mayroon silang kontrahan. Ganun ano? Pero in the last thing, sa kahuli-hulihan, ang sabi ni Pablo, all Israel will be saved. Amen ba ron? Mga kapatid, yung tinutunggali nila, doon sila magsasubmit na. Yung kanilang kinakalaban, doon sila magsasubmit. Ang buhay ni Jacob ay buhay din natin, no? Ang Israel kasi parang tayo din yan, no? Sa buhay natin, mga kapatid, no? Sometimes, madalas, ayaw nating mag-submit sa Diyos. Amen ba ron? Gusto natin masunod tayo. No? Jacob, parang ganyan din, ugali ni Jacob. Hanggang sa kailangan tayong saktan na ng Diyos para hingin na natin yung totoong blessing. Alam niyo ba na sinaktan ng Diyos ang pigi ni Jacob? Di ba? Yung kanyang tay ay inano ng Diyos. Pinalo. Alam niyo mga kapatid, darating ang araw, ganun ang mangyari sa atin. Ganun no? Kailangan tayong paluin, no? Hanggang sa mag-submit na tayo sa Diyos. Sabi nga po, no, may nakasulat dito, no? Ano bang meaning ng Israel? No? Ano bang meaning niya? Alam niyo, dalawang meaning niya. No? Dito, nakalagay, no, sa Moody Bible Commentary, babasahin ko lang po sa inyo, no? Di ba, iniisip natin ang Israel ay, si Jacob ay nagtagumpay sa Diyos at sa mga tao. Tama ho ba? Siya ay nag-prevail sa Diyos at sa tao, no? Nagtagumpay siya. Pero, mali kapag yun lang yung ating iniisip. Kasi ang Israel, itong sabi, means, ang Diyos ang nanaig. Yun mga kapatid, no? Baka iniisip nyo, si Jacob ang nanalo. Pero hindi, no? Ang Israel, isa sa kanyang deeper meaning ay God strives and He has striven with God. Pero God strives. Ibig sabihin, Diyos ang nanaig. Diyos ang nanalo. No, kaya mga kapatid, tandaan nyo po, no? Dapat natin maintindihan to, no? Sa lahat ng tao na nakikipagtunggali sa salita ng Diyos, hindi tayo mananalo sa Kanya. No, yun ang totoo, no? Kahit na malakas ka, kahit gaano ka pa tatarunong, hindi ka mananalo sa Diyos. Darating ang panahon, mapapatumba ka niya. Hindi ka mananalo sa Diyos. No? Kaya si Jacob, sabi sa Bible, hindi siya ang nanalo. Tama ho ba? Diyos ang nanalo, hindi tao. No? And then, ito yung pangalawang bagay na dapat nating malaman, ano? Kasi mga kapatid, hanggang ngayon, no, may mga tao na nakikipaglaban pa rin sila sa Diyos. Pero hindi ka mananalo sa Diyos. Sasaktan ka niya. At kailangan mag-submit ka sa Kanya, no? Sabi ng ikalawang bagay dito, no, si Jacob, mga kapatid, ay, sabi nga rito, may nakasulat, no? Ang ibig sabihin is, binago ng Diyos ang kanyang pangalan. Amen po ba? From Jacob to Israel. No? Prince of God. So, anong ibig sabihin yan? Kasi mga kapatid, ibig sabihin kasi, nakipagtunggali siya sa Diyos, pero, ang sabi sa atin ng scripture, mga kapatid, may sinabi si Jacob dito. Tingnan niyo po yung verse. Gusto kong makita niyo yung verse na to, no?
Okay, eto yung nakasulat. Verse 30. Tingnan niyo po ang nakalagay. Chapter 32 ng Genesis. Okay, tingnan niyo po ito malupit to. Sabi dito, tinawag ni Jacob ang pangalan ng lugar na yun na, ano po? Peniel. No? Peniel. Ibig sabihin, anong ibig sabihin? God's face. No? O, Peniel. Peniel. Ngayon, sabi rito, nakita ko ang Diyos. Ano sabi niya? Ano nakita ni Jacob? Nakita niya ang Diyos ng mukhaan. Sino nakita niya? Yung ama, yung anak? Ha? Yung anak, syempre. Yung ama, hindi mo po makikita yun. Ano? Oo. Ang anak, nakita niya, no? Pero iisa lang sila, no? Well, tawagin natin, hindi kasi anak ang tawag noon, no? Word, no? Nakita niya ang peace of God. And then, ang sabi ni Jacob, ito yung maganda, my life is, tingnan niyo po, nakita niyo yung word, naligtas ang aking buhay. Tingnan niyo mga kapatid yung word. My life is preserved. Alam niyo po sa deeper meaning ng word na to sa Jewish, sa Hebrew. Alam niyo nakalagay, eto sabi tingnan niyo. Etong nakasulat mga kapatid, no? My soul was saved. Oo. Ang aking kaluluwa ay naligtas. Amen po ba? Ano yung nakuhang blessing ni Jacob? Salvation. Nakikinig mga kapatid, di ba? Yan ang kailangan ng tao. Yan ang kailangan ng Israel. Yan ang kailangan ng lahat ng may relihiyon. Hindi pinag-uusapan kung anong relihiyon mo. Ikaw ba'y saved? Kilala mo ba si Yeshua? Si Jacob nakipagbuno minsan sa kanya. At sinabi niya, ako'y sinaved. Isinaved na pala ng Panginoon si Jacob. No, mga kapatid, no? Nakipaglaban siya sa Panginoon, pero in the end, nag-submit siya sa Panginoon. Amen po ba? Yan ang Israel na totoo. Tama ba mga kapatid, no? At yung Israel ngayon, nakikipaggera pa sila. Tama ba? Pero, may tanong ako. Sa Iran, ano na nangyari? Ano na nangyari sa Iran, mga kapatid? Anong blessing sa Iran? Marami na ang mga mananampalataya. Unti-unti na silang nakakakilala sa Messiah ng Israel. Alam niyo po, pinag-uusapan lang naman sa Middle East, lupa, religion, politics. Yan ang punot-dulo ng gera. Tama ho ba? Lupa, religion, politics. Yan yun. Mga kapatid, no? Yan lang yun. Pero, hindi nila pinag-uusapan salvation, kaligtasan, wala. Diba? Ang sa kanila, tradition. Ang sa kanila ay minana. Diba? So, mga kapatid, hindi issue yun eh. May tanong po ako May tanong ako. Sige, mag-away-away kayo magpapamilya sa lupa lang. Okay? And then time will come, lahat kayo madidedo. Saan kayo pupunta? Sige mga kapatid. Diba no? Dito sa mundo, ang priority natin, makamundo. Tama ba? Pero hindi natin iniisip, ano ba ang gusto ng Diyos mangyari? Yun yun. Dito sa mundo, ang priority lagi natin, mga temporary lang, no? Yung lupa na yan, nag-aaway, magkakapatid, ganyan, dapat amin yan, naman ganyan. Alam mo, in the end, walang nanalo sa atin. Kasi lahat tayo ay madi-deadpool din. Haharap din tayo sa Diyos. Yun yung mga kapatid, no? O, lahat ng pinag-aaway natin dito sa mundo ay nonsense talaga. Maganda, ang pag-usapan natin, saan ang destiny ng soul natin. Si Jacob ba, nalaman niya yung destiny niya? Nalaman ni Israel kung saan siya. Saan ang Israel ngayon? Malaman din nila yung katotohanan. Amen po ba mga kapatid, no? Para tulad ng kanilang lolo na binago ang pangalan at dala nila. At ganun din sana tayo, no? Gayahin natin si Jacob na ang ating pakikipagbuno sa Panginoon ay may katapusan. Sabihin natin, Lord, ayoko na makipaggera sa'yo. Tanggapin mo ako. Bless me. Mga kapatid, no? Bless me na. Ayoko na po. Suko na ako. Ganun ba tayo mga kapatid? No? Handa ba tayo sumuko sa Lord? Walang ibang paraan para i-bless kundi yun lang. Let us pray po. No? Manalangin tayo. Dakilang Ama, napakahalaga po ng inyong salita na si Jacob ay tinawag niyong Israel. Pero ang pangalan niya ay hindi basta lang ibinigay niyo nang hindi siya dumaan sa pakikipagbuno sa inyo. Ama, sa buhay namin ganun din. Sometimes madalas ang aming will ay nakikipagbuno sa inyo. Hanggang sa kami inyong saktan, hanggang sa
hingi na namin ang pinakamahalaga, ang heavenly blessing. Father God, nawa ang buhay ni Israel ay maging buhay din namin. In the end, in the breaking of dawn, bless nyo ang Israel. So Father God, ganun din kami. Sa maraming panahon, Father God, ay ang aming priority ay mga bagay dito sa mundong ibabaw. Nakatingin kami sa mga bagay na ito, though hindi ito masama dahil mahalaga to, pero when it comes to priority, when it comes to agenda, when it comes to the truth, ang pinakamahalaga, Ama, ay kami ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kami ay preserved in life. Kami ay kasama sa mga ligtas. Amang banal sa araw na to, sa hapong ito, ang aming panalangin ay maligtas ang lahat ng kaluluwang nakakarinig ng salita nyo. Sapagkat, Ama, hindi sapat na kami ay may relihiyon o may inaaniban o kaya kami ay masikap lamang sa sekta namin. Hindi ito issue. Ang issue rito kung kami ba ay inyong kinahabagan. Kung kami ba ay spiritually reborn. Kung kami po ba ay pinanganak nyo na. Kung kami po ba ay born again. Kaya Ama, nawa sa araw na ito ay maunawaan namin ang ibig sabihin ng born again. Dahil si Jacob naunawaan to at siya'y na born again sa pamamagitan ng Word of God, ng inyong salita. So Father, nawa ganun din kami na ang aming blessing na hihingin ay ang kapanganakan. Ang kapanganakang muli. Na maiba ang aming nature, maiba ang aming kalikasan, matransform kami. Father God, pwede kaming ma-reform ng religion, pero hindi kami kailanman matatransform. Pwede kaming mabago temporarily. Pwede kaming mabago morally. Pero Father, hindi pagbabagong moral ang kailangan ng tao. Hindi ito. Hindi lamang ito. Sapagkat iniisip ng mga tao, Father God, na basta kami ay morally okay, okay na. Pero Father, hindi nyo hinihingi ito dahil mayroon kaming kalikasan na hanggang ngayon ay under kami ng judgment nyo. Ito'y walang iba kundi ang aming sinful nature. Ang kalikasang kasalanan. Kaya Ama, kung hindi mababago ito, kung hindi kami matatransform, kung wala ang Holy Spirit sa loob namin, kung wala ang inyong Word, kung wala si Jesus Christ, tunay Father God na ano mang gawin naming religious works ay in vain. Walang halaga. Unless na kami ay maborn again. Kaya Ama, sa araw na to nawa, kaming lahat na nandito ngayon, paunawan nyo sa amin ito dahil ang pagiging born again ay may roong proof. Kami ay nagpapatuloy sa biyaya. I-bless nyo po ang tanghaling ito, ang hapong ito. Nawa Ama, patuloy niyong ibigay ang kailangan na kapayapaan sa Israel, sa Middle East, lalong higit sa puso ng mga tao. Ama, papalapit na po ang Messiah. Papalapit na si Yeshua. Isesend nyo uli ang inyong anak sa mundo. Naway nakahanda kami sa pagdating na ito ng Messiah. First, in the Spirit. Naway handa kami in the Spirit. Sapagkat na madarating ang Panginoon in the Spirit first. Sa rapture. Kaya, Lord Jesus, be with us. Nawa Ama, ang aming pagpunta sa congregation, sa household, sa church, not just, hindi lamang para dumalo traditionally. Nandito kami for the Word of God. Dahil sa prophecy, dahil sa gagawin yung revelation. I-bless nyo pong araw na to ang mga kapatid. Palakasin nyo kami palagi. Palakasin nyo kami spiritually. In the name of the Lord Jesus Christ, lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Sa pagkakaloob natin, mga kapatid, ay let us sing, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Hallelujah. Praise God.
shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Lord, sa mga biyaya. Salamat, narito ang aming handog para sa iyo, Ama. Nawa ito'y dumami, i-bless nyo ang mga bagay na ito, Ama. At dumami ng siksik-liglig at lahat ng pangangailangan ng iglesyang ito ay matugunan, Ama, sa pamagitan ng iyong tulong, Ama. Bless niyo ang lahat ng ito, lalong-lalo natin po sa mga nagbigay nito ng siksik-liglig at umaapaw. Salamat, Lord. Amen. Dakilang Ama, samahan niyo kami sa bagong buwan na darating sa July. We are thankful na sinamahan niyo kami sa kalahating taon na ito ng 2025. You blessed us so much, Father God. Pinagpala niyo mga kapatid, pinagpala niyo kaming lahat. At muli, Ama, iba yung biyaya pong igawad niyo sa amin. At ang biyayang ito na nasa amin ay gamitin niyo po for your glory. Gamitin niyo for the sake of your holy name. Gamitin niyo po ang inyong mga priests, ang inyong mga prophets dito sa household. Dahil, Father God, kaming lahat ay magkakapatid. Walang mas mataas sa amin. Kami ay magkakapatid. Kami ay magkakasama. At kaming lahat ay may priestly function. Lahat kami ay may pinapasturan, Father God, sa aming mga family, kaibigan. Kaya thankful kami, Father, sa calling na ito. Nawa, gamitin niyo lagi kami na maging ilawan at maging tigapagdala ng liwanag sa mga nakakasama namin, Father God. Lagi nyo kaming gamitin, daluyan ng biyaya. Salamat, Ama, na nandito ang mga kapatid, gamitin nyo po lahat sila, gawin nyo silang daluyan ng blessing mo. Salamat po sa araw na to, tinatalaga namin ang darating na mga linggo muli sa kalahati ng taon. At Father God, kami nawa ay gawin niyo pong daluyan, lalong-lalo na po na ang kasalan sa langit ay nalalapit na. Salamat, Father God, na inihanda niyo kami sa event na ito at tunay, Father God, na nagagala kami dahil babaguhin niyo ang lahat ng bagay. At mag-uumpisa ito sa aming kalagitnaan ngayon. Sa puso ng inyong mga anak. Sa Diyos na tinawag niyo, sa Diyos na tumawag sa atin at tinatawag natin ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng kanyang anak. Sumaatin ang kanyang habag, ang kanyang biyaya. Nawa ang kanyang mga tatawagin pa ay maging instrumento tayong magkakapatid upang marinig nila ang mabuting balita. Sa Diyos na nagdala sa atin ng habag, sumaatin ang kanyang biyaya at lumago tayo dito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen, Amen at Amen. 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 Diyos. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Ba? Dito si Rexlia. Hello po. Binabati natin ang lahat na naka-online. God bless Okay, po ako. sa inyo, mga kapatid. God bless po.